ang recording natin para sa TradingView. Good afternoon ulit. This will be a quick recap lang actually, no, para sa TradingView. Kasi pinapanood lang natin ito through video mga nakalipas na araw. Kaso na-notice natin na medyo na-miss o hindi naintindihan ng ibang mga lote natin yung about sa TradingView, no. So pag-usapan na lang natin. So all about TradingView lang naman mga boss. Ang itatakil lang naman natin dito ay yung kung paano i-set up itong inyong TradingView, no. So ako meron na ako nito. Nakikita niyo ba 'to? Ang tawag dito ay floating bar. Okay? Floating bar po ang tawag diyan, ha mga boss. Okay? So lagay ko na ulit siya diyan. Okay, mag-start tayo. TradingView is an application or software. Ano pa ba ibang tawag diyan? Or program, ano ba, platform. Pero hindi siya broker, ha. No? Okay, so basically isang software siya. Kung nagdo-Dota kayo, software Dota. Software ba 'yun? Game software. So kung nag-Facebook kayo, merong mga Chrome, Google Chrome, ganon. Or Facebook software, Facebook apps, no, sa cellphone. Parang ganun siya. So obviously meron to sa cellphone, meron din to sa computer. Okay? Yes, recorded na po. Salamat po. So yun, meron to sa sabi ko, meron sa cellphone, meron sa computer, ha? So both accessible siya. Okay. Unang-una nating gagawin, ano? Kung wala pa tayong idea dito sa TradingView, first, we're going to type TradingView chart. Yan ang keyword, no? Alam niyo mga Lodi Coins sa pagiging dito, yung sa pagiging tao natin sa present time na to, 2022. Kailangan maging matalino tayo, no? So, as simple as using the tawag dito, code or keyword, no? Kailangan alam din natin kung paano natin i-type. Kasi bakit? Minsan mag-type lang kayo ng TradingView, minsan nga magkahiwalay pa, no? Maaari kasi kayo diyang mapunta sa mga phishing na site, no? Maaring di pa kayo madala, tapos may virus pala, meron palang alam niyo yun. So kailangan maging matalino rin tayo. Yan, i-mute ko lang muna sandali, i-explain lang po ako. Kailangan maging matalino rin tayo sa even sa pag-search nyo. Kailangan ang unang i-search natin ay TradingView chart. Bakit? Para once i-type natin yan, makikita na natin kagad ito. Ito kasi yung goal natin, eh. No? Ba't ba natin gagamitin si TradingView? Kasi mga lods, para sa kaalaman ninyo, no? Si TradingView, pag namali kayo ng pindot dito, ganyan ang mangyayari sa inyo, no? So, ito kasi iniiwasan natin dyan, ano? Yan. So, ito ha. Kapag tinype natin TradingView, iniiwasan natin dyan, no? Pagka click nyo yan, boom! Yari na. Pag ganito na nangyari, no? Maano na kagad kayo? Parang maguguluhan na kagad kayo. No? Okay lang kung magigets kagad ninyo yan, kung ano pa yung makikita ninyo dyan. No? TradingView. Ay, sorry. Kunwari basta ito kagad yung naklik ninyo, no? So, basta yan, ganyan siya itsura niya. So, nakakalito kagad, di ba? Ano ba to? Paano ba gamitin to? So, para hindi ganyan ang maging ninyo, panimulang screen, no? Yung pinakabubungad sa inyo. Lagyan na niyo ng chart. Bakit? Kasi ang use naman kasi talaga sa atin ni TradingView is para gamitin siya as our charting tools. Okay? So free lang po si TradingView na to platform, no? Yan, so ganyan siya pag pindot natin. Ayan yung tinatanong kanina ni Ma'am Christina, no? Yung shaded at shaded. So ito yan, no? Ganyan ang makikita natin, ano? Sa right side, nakita nyo mga boss, iba-iba itsura, di ba? Okay, so ang mga step natin, paano? Una, i-search muna sa Google search or google.com. Yon, by typing TradingView chart para direkta tayo sa goal natin, no? Which is yung chart, okay? And then, pangalawa nito, magla-log in tayo. So, pwede kayong mag-create ang .join now, mag-create na account. So, kung may account na, obviously, sign in na lang, no? Okay? Yun. Yun. Ito sa akin, mga tick. Okay. Ito lang ha. Yan, nirefresh ko sa akin. So, yan, sa akin, nakalagin na ako mga lods ha. Ayan, no, kita nyo po. Yun, yung aking mukha, no. Ayan. Deeds lang. Deads lang, sabi nyo iba. Pwedeng deads lang, pwedeng deeds lang. Okay, yan. So, pag nakalagin na kayo, makikita nyo naman yan, ano, may sign out na. Ibig sabihin, login na yan. Saka yun nga, yung pangalan nyo nandyan na. Okay. So, pwede kayo mag-login via Facebook, I think, or Google. Pwede rin naman mag-create na account, no?
Okay, pangalawang gagawin natin mga boss, kailangan ito i-bookmark na natin siya. So, I'm teaching you or guiding you as a ano no, parang millennial, alam niyo 'yun? Hindi hindi lang basta trader no. Millennial person, kumbaga hinuhulma ko kayo as a yung nabubuhay ngayong panahon na 'to. So, yun nga by teaching you the proper way of searching, no? Tapos ito nga yung mga ganitong technique, kailangan i-bookmark niyo siya. So alam niyo yun yung mga medyo may edad na or mas matatanda sa atin, no? Hindi sila aware sa mga ganyan na ba't kailangan i-bookmark, 'di ba? So tayo kailangan natin i-bookmark 'to, no? Part 'yan ng pagiging millennial. Maniwala kayo sa akin. Darating yung time sobrang dami niyo nang gagawin, no? So pagka ganun, kung naka-bookmark na siya, easy access na siya mga lods. No? Kasi from time to time gagamitin natin siya. Ako, bago tayo magsimula ang class, ganun ang ginagawa ko. Lagi ko siyang hinahanap, tapos i-click ko na lang siya rito, mabilisan. Yan o. So nakikita nyo mga boss. Okay, so marami yan. No? Dati meron pa akong mga aksi na yan. No? May bang crypto pa ako. May, di ba? Okay, so ganun no mga lods. Kitang-kita naman dyan ano. Pagka once na i-bookmark na natin siya, lilitaw siya doon. Every time mag-open tayo ng browser. No? I-click na lang natin siya. Para yun, pupunta kagad siya doon. Sa ating TradingView chart. No? Matik yan. Okay. After that, na-bookmark na natin. Ako, medyo medyo mahina yung aking mata. Pwede ninyong gawing dark color theme. Ito, sa akin naka-on yan. Para maging ganito yung kulay. No? So, yung iba nga gusto black yung mismo ito. Kaso sa akin, ito may nagtanong kasi before, no? Pwede, bakit kulay white yung background, no? Yung iba kasi black eh. Ako, sa totoo lang, mas gusto ko black. Bakit? Kasi kuripot tayo. Frugal life kailangan matipid sa kuryente talaga dapat kasi pag 'di ba malaki yung white na portion, medyo magastos sa kuryente. So isa yan. So dapat kung kaya ng black, no, mas okay na black. Pero kasi kaya lang naging ganito, may goal kasi tayo na or ako na makapagbuo or makapagsulat ng libro or ng playbook. So imagine nyo kung kulay black. Ubus yung tinta natin no kung ako mismo yung magpiprint. Kaya ginawa ko na lang siyang white. So yun lang yun. Ganun kababaw. Okay? Pero kung magkakaroon pa ako ng ibang choice, kung hindi na ako nagtuturo or tapos na ako dyan sa mga playbook. Mas I prefer na black itong background ko. Tapos magbabago na lang tong candle ko. Pwede kasing pailawin yan sa black. Yung mga neon colors. Okay? So yun. Yun. Kung gusto lang naman ninyo mag dark theme, no? So meron din niya siya dito. I-on nyo lang yan. Ayos? And then, ngayon, ito na mga bossing. Po-post muna ako ha. Post lang ako. Saglit lang. Ayoko ulit iwan tong mga Okay. Boss, pasensya na po. Di ko napanood yung sources, TradingView na mali ako that time. Okay, ito. Huwag mag-alala, Boss Justin, no? Maglagay square rectangle, wala po kasi. Okay. Huwag mag-alala, Boss Justin, no? Kahit di mo napanood yung previous na Ito na, ito-discuss natin ngayon. Please, pwede ba yung TradingView Binance lang muna gamitin? Okay, ito tanong ni Boss, Kung hindi ko alam anong reason mo, bakit ganito, no, Boss Kicks? Kung pwede naman, may choice ka na makapag-install ng TradingView app, mas okay po. Bakit? Kasi mas malaya tayo makakapag-charting dito. Ito kasi makikiging pinaka natin. Kumbaga sa school, ito yung pinaka-notebook natin. Ito yung pinaka-libro, parang ganun. Kung may notebook, may libro. No? Parang ito yung magiging natin, hands out or ano ba tawag doon. Basta isulatan natin, Dito tayo lagi magdo-drawing, dito tayo maglapaplano, dito natin lalagay yung mga sukat-sukat na yan, kung saan ka ba mag-enter, may imagine mo. Kunwari, ito pagplanuhan natin, kunwari, So let's say, nag-range siya, Imagine lang tayo, kunwari, nag-range siya. Once magkaroon siya ng breakout, parang gano'n, So magmamarka ka dyan. Once naglagay ng breakout, maglalagay ka rito, I will buy on breakout. Parang gano'n. Buy on breakout. So kapag ka sa TradingView apps mo ginawa yan, Boss Kicks, once you save, kunwari sa computer ka na ganito, in fact, pwede nyo gawin to sa cellphone, Ako minsan, hindi pala minsan, madalas na ngayon. Sa cellphone na lang ako nag-TradingView para makatipid sa kuryente. Pwede rin naman kasi, maniwala kayo. Pansinin niyo yung mga post ko, mga recent post ko. Puro cellphone yun No? Yun lang kagandahan po kasi dito, Boss Kicks. Siya, simultaneously pwede save. Tapos, pag inopen sa cellphone, lumipat ka na ibang gadget, magsisynchronize siya. Mag-open dun yun, ganyan kung paano mo iwan. Okay? Nakasync yan. Ngayon sa Binance, hindi po ito nakasync sa Binance. So, iba pang yun. Iba kasi kay Binance Binance account, iba yun sa TradingView account. So, hindi sila magsisync.
Although powered by TradingView yung chart doon, hindi siya parehas nito. I mean, hindi niya gagawin, hindi niya isi-sync kung ano may nandito sa trading apps mo papunta sa Binance. Alright? Marami ng pambayad ng kuryente, boss. Pero kahit marami ng pambayad, siyempre kailangan pa tayo? Matipid pa rin, no? Okay? Kailangan tipirin pa rin. Yan ang kailangan maging mindset natin, mga mababangis na trader. Paano po maglagay ng RSI? Sige, mamaya i-discuss natin yan. Ngayon ko lang nalaman na mas makakatipid ang black background. Opo, kasi yung energy niya, no, or yung power na kino-consume. Pagka black kasi siya, no, hindi niya kailangan parang flashlight, di ba? Pagka naka-off siya, pansinin niyo sa dilim, i-off niyo yung flashlight, di ba madilim? So black lang, di ba? Walang kuryenteng ginagamit, walang battery ginagamit. Pero once i-on yung parang flashlight kasi yan eh. Yung screen niya kaya masama sa mata yan. Imagine niyo nakatitig kayo sa flashlight ng ganung katagal, no? Okay, so tama po yan, Ma'am Christina. No worries. Tama nyo, natuto kayo ng pagtitipid, ha? Sa TDLC, no? Natuto ng pagtitipid, eh. No worries naman kahit di nagabi. Yes, tama po yan. Kahit hindi natin kailangan ng rito, ng paid. Kahit na free lang, pwede. No? Lalo na kung nagtatry pa lang naman tayo, di naman kailangan kagad kumastos. No? So, yung mga paid lang naman, in fact, no, mga lods, paid lang ako during my class. May batches. So, di ba natatapos yung batches? Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. So, after ng batch 4, unsubscribe na ako dyan. Naka-note na yan sa aking whiteboard. Nakalista na yan sa whiteboard, mga boss. Nakabang na. Ayoko aksaya ng pera. Pwede naman kasing free. So, tsaga-tsaga na lang pagko-close nung, tawag dito, yung ads dito. Tapos, may multi-type naman. Tapos, 4 yung screen ko rito. Gamitin ko yung isa-isa. Ditigit-tigit isang tab na sila, di ba? So, ganun lang, diskarte lang, di ba? Di ba monthly, yes po, monthly ang payment po. Sorry. Ouch, yeah. So, yes, monthly po, tama po, monthly ang monthly payment po. So, kung yung standard lang or yung regular price nito, it's around 700, I think, or 800 pesos a month. Pero merong nagbebenta to 200, 300 pesos eh. Kaya lang, hindi ko kabisa yun eh. Okay? Boss Dids, paano i-configure sa tools yung Square? Okay, pag-usapan natin yung mamaya yung mga tools. Okay. Teka, dumadami tanong. Mag-move na ako mga lods. Iba na yung tanong nyo. USDT po. Teka lang. Mamaya na tong USDT na mga question. Focus muna tayo sa goal. Pinag-uusapan natin itong TradingView muna. Okay, kung anong advice. Yes, Ma'am Christina. Sa akin po, Google. Lahat ako, wag nyo akong hakin ha. Delikado ako pag nahack eh. Kasi lahat sa akin connected sa sa Google, no? Kasi pag medyo tumatanda na. Alam niyo yun, ayaw na natin ng maraming Gusto natin yung centralized na sila hangga't maaari. Google po ako, ma'am, Okay? Okay, game ha. Game na tayo mga boss. Sige, tuloy na ako ha. Gmail po. Google po yung Gmail po is Google. Google po lang yung Gmail. Yun yung ibig sabihin niyang Google Mail. Yung Ymail is Yahoo Mail. Gmail po, tama po yan. Connect via Gmail. Tama po yan. Ayos, game. Tuloy tayo mga lods. Okay. Ito na ngayon, yung talagang yung pakay talaga natin. Okay, may time pa tayo kasi, no? Ito talaga yung natin na pag-uusapan na malupit dito. So, ito yung top bar na tinatawag sa itaas. Pansinin niyo mga boss. Kita po ba mga Lodi Coins? Malinaw naman dyan, sa screen. Teka, baguhin ko tong Yan. So, yung top bar mga bossing, focus tayo mga lods ha. Yung top bar na ito, andito yung mga token symbol na tinatawag ha. So, ito, symbol search or token symbol or coin symbol search. So, ano ibig sabihin niya guys? Diyan tinatype yung mga token. Kunwari na lang si SLP, USDT, yan. So, diyan lilitaw yan ha. Kunwari BTC, USDT. Diyan tayo nagsisearch, okay? So, may isa pang shortcut yan mga boss. Pag pumindot kayo dito sa white screen, dito sa puti, sa empty. And then, freely you can type BTC, USDT. So, pwede palang ganun. Pwede lang yan kung anong pinagtuturo mo sa amin. So, dalawa kasi yan eh. Pwedeng dito, yung iba, they prepare to choose this one, no? To point this search bar. Yung iba naman, mga master na, no? Dito lang, magta-type lang sila. Kunwari, 8 USDT. Dito lang, no? Mag-type lang kayo. Basta mag-type lang kayo, BTC, USDT. No? Yan, dito. So, dito pwede rin dito, ha? Okay? Okay, yan. Then, susunod, after ng token symbol search, ito, itong katabi niya, yan. Nakikita nyo mga boss,
Originally, wala yung mga yan. Yung 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Wala sa inyo yan, di ba? Nung unang inopen nyo ang trading view. So, parang daily lang yata. Saka 5 minutes, parang gano'n. O baka daily lang. Tapos weekly, tas monthly. So, para magkaroon kayo niyan, mga bossing, no? Meron dito maliit na scroll down arrow. Yan. Okay, so yung nagtatanong ng star kanina. Ang ibig sabihin ng mga star na yan, favorites, no? Yan. So, ako, nilagay ko na sa favorites yung mga gamitin natin, ano? Sino-sino yung mga gamitin natin dyan? 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Hindi ko na ginagamit si 30 minutes, eh. Hindi ako naglalaro ng 30 minutes. Si 15 minutes, saka si 1 hour, pinakamahalaga sa atin yan, si 1 hour. Si 4 hours, minsan nalalaro natin yan. And then, itong tatlo na to, kahit minsan wala nang monthly saka weekly, okay lang. Kahit importante meron lang daily, no? Kahit daily lang, pwede na. Basta yan yung mga yan. Anyway, you can screenshot this or anyway, nandito naman yan, ano? Yan, yung mga nakalitaw dito. So, once you, pansinin nyo ha, untick yan, no? Uncheck yung star, tapos nag-check ako, yan, nawawala o nagkakaroon, no? Nawala, di ba? Nawala. Karoon, yan. So, yan na, once you click that star, may ilalagay na yan dyan, no? Magkakaroon na yan dyan sa time frame. Okay? Susunod. Yes. Dito muna tayo. Focus muna tayo sa top bar. Mamaya na yung mga code na yan. Dadaanan po natin yan. Susunod natin. Ano yung susunod natin? Boss Jack B, nababasa po ba? Ano na yung kasunod natin? Nababasa po ba? Ano? Ano meron namang help tool ba tawag dyan? Ano lumilitaw sa ilalim mo? Candles, line, bar style. So, yan, no? Ang tawag dyan yan yung yan, candle style na lang. Tawagin natin siya, no? Pwede kasi siyang gawing line, okay? So, line lang, yung candle natin nawala, no? Anong candle ko yun? Pinindot mo yung line, eh. So, balik mo sa candle, di ba? Para bumalik maging kandila ulit siya. Okay, so marami yan, eh. Merong hollow candles, hollow candles, yung hollow parang hollow siya, butas. Tapos, columns, yun, no? Naging columns, ang gulo, no? Pwede ring heikin, ashi, iba ganito na ginagamit, eh. So, ibang use niya, wag nyo gagawin yan, ha? Kung hindi nyo naintindihan, heikin, ashi, maliligaw kayo pagka pinindot nyo yan, no? Wag nyo gagamitin yan. Iba yung, explanation ng reading ng candles niyan, ano? So, hindi natin tatackle yan. Dito lang tayo sa basics, no? Basic movement lang tayo. Simplihang moves lang tayo dito sa TDLC. Okay? So, candles lang tayo. Doon lang tayo sa sakto. Okay po ba yan, mga boss? Nasusundan ba? After ng candle, anong kasunod, mga Lodi Coins? Indicators, di ba? So, ayan na yun. Okay, so yung nagtatanong sa RSI, paano pinapasok si RSI? So, ito sa RSI ko, di ba? So, iba nga lang yung RSI ko na kasi gawa na ito ni Cosmos. Huwag nyo muna itanong yun na, please lang, yung kay Cosmos. Dito lang muna tayo sa normal na RSI. Okay, pag pinindot si indicators, type nyo dito, RSI. Yan. Okay, so ito lilitaw to, RSI, yan. Relative Strength Index, no? Okay? Huwag muna natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan or ano. Basta indicator siya na nasa ilalim, okay? Yun, no? Nakita nyo ba, mga boss? So, ito na lang yung pinili ko para medyo ano. O kaya, sige, ito na lang. Dumami, no? Patayin ko muna iba. Off ko muna. Or ito, off ko lang muna to. Yan, para ano lang. Dito muna, ito. Ito itsura ng RSI, no? So, you can leave it as that, no? Okay na. Pwede nyo naman ninyong i-off na lang itong color parang yellow. Yan. Hindi naman kasi kasama talaga yan dapat, eh. So, ganito lang siya. Basically, ganyan lang dapat itsura niya, no? So, minsan, minomodify ko yan. Ginagawa kong color red. Black para strong siya. Kitang-kita, no? Minsan ginagawa kong ganyan. Minsan naman pwedeng ganyan na lang. Wala nang problema. Basta visible sa inyo, walang problema. So pagdating natin sa RSI, mga lords, yes, meron po tayong topic about that. Pero yun, matagal-tagal pa yan. Medyo bumabagal tayo, eh. Pero dadaanan po natin yan, huwag kayong mag-alala. Okay? Pag-usapan natin yung detalyadong topic about that. Okay, so ganyan lang pag-insert ng RSI. Okay na po ba yan? May nagtanong kasi kanina, no? Paano daw ba i-insert? Okay. Free pala. Dito na lang sa free. Okay, yes. Kung may free, yun. Okay. Ayun. And yes, i-share po natin lahat yan. Yung TDLC overlay at saka TDLC RSI. Okay? Pero hindi itong, TR. Trading Republic kasi ito. Hindi atin yan. Yung TDLC lang tayo. I-share po natin yan. Huwag kayong mag-alala. Pero sa ngayon, kahit basic RSI lang, walang problema yung mga Lodi Coins. Ayos. Sige, moves tayo. Moves. So, yun lang yun, yung indicators. And nga pala mga boss, kung naka-subscribe kayo or yung paid yung inyong trading view, pwede niyo dito ilagay sila moving average isa-isa, eh.
So, kahit di kayo gumamit ng 3SMA, mamaya explain ko yung 3SMA, ha. Okay? Yan. So, yan. Pwede dyan, no? Tapos, isa-isa yan, no? Pwede nyo pag-iwahiwalayin. 20 MA. Yun nga lang, ano nyo pa sila, i-modify nyo pa sila isa-isa, no? Kunwari, ito si 50. Ay, nalagay natin 50. So, same lang din naman to ng 3SMA. Kasi isa 100, no? So, yan, parang ganyan. So, pwede, dito rin yan, under din siya ni indicators. Yan siya. MA, tatype ko lang MA, o kaya EMA, yung kanina, di ba yung EMA? Exponential. O yan, EMA naman yan. Mas mabigat or weighted. Okay, ngayon, mag-struggle talaga kayo pagdating sa free. Kasi limited siya. 3 lang ba? Tama po ba, Boss Linster? Parang 3 lang, ano? 3 lang yata ang pwede sa free. So, may diskarte naman. Pag free, pwedeng isang MA lang, tapos isang EMA, tapos isang RSI. So, yun, that's 3. Okay na yun, enough na sa atin yun. Hindi nyo na kailangan ng volume pa dyan or ng kung ano-ano pa. And yun nga, kaya tayo nagkaroon ng 3SMA, no? Which is yung code. So, alam nyo na mag-insert ng 3SMA, ano mga boss? Andito lang yan, ano? Ikakopy natin. Yan. Tapos, paste natin din sa ilalim sa Pine Editor. Paste. Okay? Yan. Ganyan lang naman kasimple mag-paste ng 3SMA. Kaya tayo nagkaroon yan para makatipid, no? Sa ano, kasi nga 3 lang yung free. So, ibig sabihin, dito, para siyang copy, 3 in 1. So, isa lang siya. Magka-count siya, isa lang, no? So, pag meron ka ng isang 3SMA, obviously, 3 na yung makikita mo dyan or ipapakita niya. So, pwede ka na maglagay ng RSI. Pwede ka pa maglagay ng volume kung gusto mo. Pero hindi naman kailangan yun. Okay? Okay. Okay, boss, paano mag-depo? Naku, malayo na to. Sa Binance natin pag-uusapan niya mga about sa USDT saka pagdi-deposit. Di pwede sa isa free, isa-isa. Di pwede isa-isa sa free. Oh, limit lang. Kaya tayo merong 3SMA. Okay po, boss Linster. So, nothing to worry na, no? Kahit free lang, okay na rin, di ba? Naku, hindi. Nakalimutan mo kagad yung MA. Kakatopic lang natin yan. Yun yung topic natin, di ba? Yung MA, moving average. Pagka may S, ano ibig sabihin? Yan. Pag may S, moving averages, mas marami. Yun lang yun. Kaya naging MAs. Yan, si Ma'am Christina, salamat. Yun, di ba? Astig, di ba? Sir, question lang. Yung sa TradingView ba, live. Ayan, nasagot na natin yan, ha. Ang TradingView, closer na po yung kanyang data sa Binance. Meaning, yung price, yung kunwari, ito, 19,116. Pag tinignan nyo sa Binance, almost closer na rin po yung kanyang price sa Binance, no? Di ba po? Yan. Almost closer na rin po yung kanyang price sa Binance. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung price data sa Binance. Talagang, kumbaga sa mas talagang sakto yun. Parang ganun, boss, boss, sino na kayo nagtanong? ay. Boss Luigi. Ika-copy-paste mo kasi, Kuya Dits. Okay, so, nagets na po yung boss Luigi. Iba pa rin syempre yung sa Binance. Talagang, kumbaga sa una sa balita. Una sa balita si Binance, syempre, broker yun Si TradingView naman Pero ang point naman doon, hindi naman tayo super superhuman na super trader na talagang kailangan natin as detailed as 0.0001, kailangan hindi ganoon. Mahuli siya ng kaunti, okay lang 'yun. Sige po, Boss Janber, you can sing anytime. What song do you want to sing? You can open your mic. Sige po, open mic po tayo. Sige po, Boss Janber. Sige po. Hello po. Yes po, dinig po. Boss, paano yung di ba, meron kang, maliban sa MA at saka RSI na stars, ano pa po bang pwede namin ilagay? Sige, walang problema, Okay. Ito po, nakikita nyo? Pwede nyo ito screenshot, mga boss. So, yan yung magiging assignment kasi natin I want you to input all of this, sa inyong floating bar na tinatawag. So, di ba na-explain ko to kanina? Ito yung pinakauna ko in-explain or pinakita sa inyo. Tawag dito ay floating bar. So, mangyayari to by checking the stars. So, mamaya yan dito after pag nakapunta na tayo sa throwing panel. Okay, di-discuss ko yan.
Okay po, Boss Janver. Later, i-discuss po natin yan. Apo, kape po. Nakagawa na rin po ako ng floating bar eh. Sige po. Okay. Sige po, ilalagay natin yan mamaya. Okay, mag-alala. Okay, so, yun. Minsan kasi hindi gumagalaw sa'yo. Pag ganyan tumawag ka sa subscriber mo, baka lag po yan. Kailangan gumalaw. Pero kung SCU ba yun? Baka naman kasi ang token mo na nandyan, wala na sa list. Yung delisted na. So, hindi talaga gagalaw yan. Kagaya nito. Ito ba yun? Hindi gumagalaw pa to. Meron kasi mga delisted token na hindi na talaga gagalaw. Pero dapat gagalaw yan. Lalo na pag pupunta ka sa 1 minute. Tignan mo ha. Ayan ha. Although may time talaga na sobrang bagal yung market. Yung tipong aantukin ka, hindi gumagalaw talaga. Pero ito tignan mo ha. Mabagal na yung market ngayon kasi. Tignan mo boss ha. Ayan ha. Gumagalaw pa rin siya di ba? 2804. Makikita nyo ba? Ayan. Takal 2803. So, meaning ngayon, hindi ganun ka-volatile yung market, mga ganitong oras. 2803, bumabalik lang siya. Nakikita mo, boss? Gumagalaw, di ba? So, hindi pwedeng hindi. Pag ganyan, either mag-restart ka ng computer or tawagan mo yung broker mo. May mga shortcuts ba tayo? Anong shortcut, Boss Jack B? Baka ito yung ibig mo sabihin. So, mamaya pag-usapan natin to. Huwag mag-alala, ha? Ayan po yung mga shortcut ng yung floating, nasa floating bar. Pero kung shortcut keys, konti lang alam kung shortcut keys dito eh. Pero diskubrihin nyo na lang ha. Ito yung mga gamit kong shortcut keys. Alt-H. Yan. Ano pa ba? Yan lang yata. Alt-V. Ay, Alt-V. Victory. Yan. Yung ito. Patayo naman. Ito pahiga eh. Ano pa ba mga shortcut keys? Control-S. Para i-save. Ano pa ba? Bihira lang eh. Kadalasan mouse ko pa din. Alt-H lang talaga yung mabilis kong Kasi pagka mabilisan na yung nagaya malikot kunwari yung market. Kunwari sa 1 hour ako. Kailangan ko makita kagad yung gantong level. Hindi na ako hindi ako pwede mag-ubos ng oras na pupunta pa rito tapos hahanapin ko pa si horizontal line. Ito yung mga shortcut nakalagay naman diyan Yan. So natin yan, life hacks natin yan. Pero ako nga ang nakabisa ko lang yan si Alt H. Yun lang kasi yung talagang kailangan ko mabilisan yung plot. Alt H. Okay, pero kung yung shortcut ito mga favorites, mamaya pag-usapan natin yan. Okay ba yung Boss Jack B? And newbie question sir para sa RSI. So pag-usapan natin RSI, nabanggit ko na po sa pagdating natin sa topic na yan. Sa ngayon hindi po muna. Huwag muna natin pag-usapan natin kung sino ba yung RSI na yan. Maubos oras natin diyan. Nasa trading view pa lang po tayo. Topic natin trading view. Okay po mga bossing. Nakita na daw niya. Patingin nga nang nakita mo. Yan, sige, watch nyo na lang. So 2 minutes lang naman yan. Panoorin nyo na lang Actually, yun lang yan eh. Tatapat nyo lang yung, ito, keyboard shortcut. Sige nga. Yung meaning mag-a-assign ka. Babind pala yung ibig mong sabihin. Magbabind. So, hindi ko rin ginagawa yan. Kasi daming dapat intindihin sa trading eh. Para pa asikasuhin ko yan. Naku po, hindi ko na sasaksak sa isip ko yan. Pero kung kaya ng brain nyo, why not? Diba? Parang gamer lang. F1, F2, F3, F4. Sa bagay sa AutoCAD mga ganun, sanay din sa mga pagbabind na. Sige, salamat dito boss sa Jack B Let's see kung makaka-help sa community pero isama na rin natin yan Kaya natin nasa resources yan, yung bigay ng ating Lodi by boss Boss Jack B. Salamat boss Jack B yan. Pinis natin sa ating resources para mapakinabangan din ng ibang classmates kung gusto nilang gayahin ng mga shortcut moves. Okay, hanapin ko na lang sa replay mga hindi naintindihan. Okay. Windows. Hindi, magtanong ka lang boss LJ kung may hindi ka naintindihan. Okay, teka, baka matabunan ulit tayo. Parang pare-parehas na ata yung tanong. Okay, sige. Move na tayo, Tell the difference, okay? Ayun na nga, So, alam na natin yung ibig sabihin ng paid saka hindi paid, mga Lodi Coins? Anong disadvantage ng free, mga Lodi Coins? Siyempre, yung unang advantage niya, free, walang gastos. So anong disadvantage ng hindi paid or hindi naka-subscribe? Anong disadvantage ng mga Lodi Coins? Nabanggit natin kanina. Paki-type naman diyan or unmute ng mic. Yan. May limit. Saka
ano po siya, may lumilitaw dito na ads na minsan, no, nagkakabuhusan na, minsan nagpump na, naiwan ka na, pipindutin mo pa yung, i-close mo pa yung ads, tapos lilitaw dito yun, guguluhin ka nun. May ads na lumilitaw, no? At saka, wala na, yun lang. Yun lang. Maniwala kayo. Dito yata sa watchlist. So, yan mamaya pag-usapan natin yan. Okay. Saving template na tayo mga Lodi ko. So, tapos na tayo rito, no? Napansin nyo, hindi na natin diniscuss tong dalawa na to. So, okay lang naman kasi yan. Hindi naman, ano siya, anong tawag dito? Hindi naman essential. May pag-essential na naganap. So, hindi naman sila kailangan, ano? So, kunwari, meron na kayo nakaset na indicators, no? Pwede kayong mag-save ng indicator nyo, template, no? Parang, baga, pwede nyo i-save as, TDLC indicator, no? Baga, yan, yung nakikita niyo sa screen, yung may RSI, no? Para ano lang, para naka-organize lang. Pwede rin namang wala niyan, walang problema. Ayan, naghahampa ata ako. Hindi naman kailangan to, no? Kung gusto nyo lang, okay? So, after the indicators, mga boss, andyan na si saving ang, ito na ngayon, template savings, no? Okay? Okay. At saka ito pa, mga boss, no? Ayan, ito yung kasunod. Kita nyo to, mga boss? Ayan, may deeds lang, ano? So, pinangalanan ko na lang, no? Pag pumindot kayo ng Control S, kung wala pa kayong profile dito, or layout profile, so, yun, magsisave yan, no? Ihihingan kayo ng parang title. So, ako nilagay ko na lang deeds lang. Yan yun. May check yung clouds na yan kapag ka-updated na or na Control S nyo na. So, kunwari, every time na mag-drawing ako, makikita nyo na wala yung check, ano? Pero nag-auto-save kasi, ano? Ano? Pag nagka-check, ibig sabihin, in-update niya yan, no? Meaning, pag pumunta kayo sa cellphone, lilitaw din yan. Okay, pumunta kayo sa ibang computer, sa laptop. Kasi naka-auto-save ako, no? So, yan lang yan, ha? Yung part na yan. Yung clouds na yan. Okay? Ngayon, punta tayo sa chart properties. Medyo madugo ata ito. So, ito yung properties na tinatawag, no? Yung sa, pag nag-right click kayo dito sa empty white screen or sa empty space, meron ditong settings, no? So, yan. Pag pinindot nyo yan, mga bossing, lilitaw sina symbol, sina status line, sina scale, appearance, yan. So, ang gamitin lang natin dito, mga boss, ito, una sa symbol, no? Ito mga gamitin natin. Yan. At sa akin, nabago ko na kasi gusto ko white si green. So, ito yung tanong kanina ni Ate Helen, ano? Ano ba yung, si Ate Helen nga ba yun? Yung nagtanong, no? Yung merong, yan, ito shaded, saka unshaded. Ako gusto ko si green, white, tapos si red naman, black. So, bahala na kayo. Pwede ninyong baguhin din. Pwedeng hindi kagaya nito. Meron kasing ibang mga tao na gusto talaga green, no? Para mas sa catchy sa mata nila, mas sanay sila. So, okay lang din po yun. Walang problema. Basta ako lang, binago ko lang siya as gantong color, no? So, para maging ganyan, kailangan, screenshot nyo na lang to mga lods kung gusto nyo. Or picturean ninyo, no? Basically, puro black sila lahat. Ang matitira lang na white, ito yung pinaka green candle. Tapos yung mga borders, yung wick, yan. Black na sa akin, no? Okay, so yan lang yung mga naka-check sa symbol, no? Tapos yung last price line kasi dati to medyo malabo, no? Dati hindi ganyan yan, eh. Parang basta yung default na color niya hindi ganyan. Ginawa ko na lang din na black. Black na lang din, tapos medyo manipis lang. Ayoko naman kasi makagulo siya sa ano, no? Basta parang masanay na yung mata ko na ganyan lang dapat kanipis si last price line. So ibig sabihin yan, yan yung pinaka market price, no? Kung ano man yung last na presyo ng ano bang token to? OGN. Yan. Yan yung ipapakita niya, may guhit siya na ganyan. Nakikita niyo mga boss? So last price line tawag diyan, ha? Okay, so color black lang din sa akin yan. And then eto na, isa sa mga kailangan natin, ano? Tong previous day close price line. So dito maraming naguluhan. Batch 1, 2, and 3 yata naguluhan dito. So I hope batch 4 wag na kayo malito dito, ha? Wag na lumitaw yung tanong na, ba't wala akong price previous sa close, previous day close sa price line? Credits, wala ako niyan, wala sa akin yan. Alam niyo mawawala yan kapag ka nasa daily kayo, time frame, ha? Tandaan niyo na mga boss, ha? So tatanungin ko kayo, pakinggan niyo to. Lilitaw lang si previous day close price line kapag ka nasa intraday chart kayo. Kung naka 4 hours, naka 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. So dyan lang siya lilitaw, no? Dyan lang siya ma-check. So napakahalaga sa atin 'yan mga bossing, ha, ng ano na to, ng isang part na to, yan yung tandaan niyo na yan kung kailangan maano niyo na to, ma-identify niyo na kagad 'yung sinasabi na to. So itong previous day close price line. Kailangan matandaan niyo na 'yan, ha, kasi sobrang halaga sa atin 'yan. In fact, ginagawa ko pa siyang ganyan kakapal. Basta invisible siya, no.
kung bakit. Explain ko yan pagdating natin sa setup. Basta sa ngayon, kailangan lang may on nyo yan, ha? Okay, so sabi ko, tatanungin ko kayo, mga Lodi Coins. Ano nga ba, tatanungin ko kayo, no? So, ano yung isang mahalagang sinasabi natin na kailangan matandaan ninyo ngayon pa lang? Ano yun, mga boss? Kalimutan nyo na kagad, no? Ako rin, nakalimutan ko na. Kaya rin ka-copy-paste ko, ha? Eto. Yan. Previous day close price line. Okay? O, ngayon, tanong, second question. Yan, yung previous price. Okay, salamat po, Ma'am Christina. Second question, paano natin mapapalitaw yan? Sige nga po, paano? By going to, sige, let's say, nandito na tayo sa settings, no? By going to settings or properties, under ng symbols, yan. Right click, then settings yan, tama yan. Lower time frame, salamat Boss Ringo. Salamat Boss John Smith, intraday. Salamat Boss Angelo. Wag sa daily. Akala ko wag squad na. Kinabahan ako dun ah. Lilitaw siya pag nasa intra. Salamat Boss Ariel. Yung previous, okay. Intra, salamat Boss Linster. Yun, mukhang first time to ah. First time in history. Yay! Papalakpakan natin yan. Ang batch 4 lang naka-unlock ng malupit na magic, mahika. Wala na magtatanong ha. Ang sungit mo naman Kuya Dins. Hindi kasi sa ating common sense, no. Sabi kasi natin na hindi natin siya makikita kapag ka nandito kayo sa daily. Ngayon, pag hindi niyo na-gets yan, I'm pretty sure, uulit-ulitin niyo yan. Tatanungin niyo, Kuya Dins, wala yung previous day close price. Hindi ko makita. So ako naman mag-explain ako. Boss, kailangan po, punta ka sa 4 hours, sa 1 hour, sa 15 minutes. Any time frame po dyan. Wag lang sa daily para mapalitaw mo si ganito, si ganyan. Kuya Dins, wala pa rin. Okay, sir. Screenshot mo. Alam niyo yun, yung struggle is real. Kaya nagigets ako ni Boss Dinster. Salamat naman. Struggle talaga yun. Maniwala kayo, batch 1 to 3. Ganyan tayo nag-grind. Ang dami nun. Boss, wala pa din, hoy. Buset. Busit ka, Boss Kirk. Sige, i-go mo na ngayon, Boss Kirk. Bago tayo mag-close, hindi tayo mag-close ang hindi mo papalitaw, Boss Kirk, ha? Yeah, so, I'm expecting mapalitaw nyo na to, ha? Wala na magtatanong ng ha? Asan si previous day close price line? Boss, hindi ko siya makita. Wala siya talaga, boss. Kahit anong gawin ko, magtutuwad ako rito. Okay? Ay, salamat. Mukhang first time to sa batch 1. Batch 4. Yung big question, ladies, ano po yung first? Okay, saan na natin sasagutin yan? Basta sabi natin, kailangan mapalitaw niyan, ha? Alright? So, okay, salamat naman. Sana lang, last na. Ayan, pinalakpakan lang natin. Okay, ngayon, mga Lods, isa sa mahalaga. Ito, life hack ulit ng TDLC. Only at TDLC, mga Lodi Coins. So, ito nung nag-share ako sa Facebook, no? Sobrang daming engot talaga. Sorry. Sobrang daming talagang newbie, yung hindi talaga nakakaintindi, no? Paano ginagawa ni Kuya Dits yun, no? Nakakapag-post siya ng chart tapos merong let's say ito yun yung ibig ko sabihin, no? May chart tapos merong paano na nga ba to? Bigla akong nakakalimot na. Ay, ano ba yan? Ay, ako daming chat. May chart tapos merong may ganito kung nga ito merong rocket post, no? Kasi gagamitin niyo yan sa mga susunod. Ganito lang technique niya, mga Lods, no? Pwede niyo ang ginawa ko, nakita niyo mga Lods. Kunwari meron na kayo, no? Pwede niyo i-copy yan or sa cellphone. Mahirap to gawin sa cellphone unless meron kayong Photoshop na apps, no? Sa cellphone nagagawa ko yan. Pero sa computer na lang, let's assume nasa laptop kayo, no? Copy and then paste. Ganun lang siya kasimple, mga Lods, no? Okay? So, kunwari lang sa sample lang gusto nating i-compile yan, ano? Para hindi naman kasi sa pagmamayabang yan or ano. Kunwari nagko-collect tayo ng data, no? So, ginagamit natin yan palagi. Gagamitin natin yan palagi, no? So, kailangan nyo makapag-paste kayo ng ganyan. Tapos para saan yan? Para mapakatan niyo yung kunwari lang dito kayo nag-enter. Dito tayo nagka-close, no? Pinakikita niyo sa akin sa Facebook. So, ganyan ko siya ginagawa. Ngayon, ang isang mystery behind, no, sa mga nagpa-follow sa atin. Paano natin nasa-save to, no? So, dalawang technique mga boss. Una, pwedeng ito, may camera dito sa taas, oh. So, nasa top bar pa lang tayo, mga Lodi Coins. 10 minutes na lang meron ako. Bibilisan ko na. So, dito nakikita nyo, take snapshot, tawag dyan, ano? Tapos, save chart. Yun, no? So, automatic yan, magsisave siya as PNG, no? Yun, teka, sa kabilang screen napunta. Yan!
yan. O, di meron ako instant, di ba? Nakita nyo ba mga lods? Magic. Isa yan, ha? Pangalawa, pwede kayong gumamit ng, eto, ayun yun. Naunahan tayo ni Boss Linster ng snipping tool. So, pindutin nyo yung window key. Wala ka naman ito, Boss Linster. Ito kay Bunny ko edits, no? Meron tayong detalyadong pagtuturo. Pindot kayo ng window key sa computer, no? Kasi ito mga boss, share natin na to, magagamit nyo po ito sa office, kay boss sa kung saan kayo nagtatrabaho, no? Okay, this. So, kunwari si Boss Angelo. Okay, Angelo, give me some screenshot of your our daily plan, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Kung hindi mo alam to, no? Parang life hacks na rin to. Tinuro to ni Kuya din sa TDLC, So, ikaw, mabilis ka agad, maalala, paano ko ba screenshot tong window, tututong nga sa current, wallpaper. Yes, minsan kaya yan, print screen lang Pero minsan kasi kailangan mo na specific area, kunwari na lang, no? Kunwari meron kang chart sa kanan, tapos yung AutoCAD sa kaliwa. So, kung gusto mo lang AutoCAD, syempre pag print screen mo yan, masasama yung chart. Yari ka dun. So, gamitan natin ng, yan, Windows Shift plus S, pwede yan. Windows Shift S para lumitaw si, ayun hindi to snipping tools, pero bagong tools yan ni Windows 10. So, pwede pala yun, Teka lang. So, gawin niyo yung box yan. So, certain, meron kay certain, Pero meron tayong isa pang mas malupit, yung binigay ni Boss Linster, yung din wrap niya. Type nyo lang, press nyo muna una yung window key. Sa keyboard nyo, tignan nyo, meron dyan window key. Tapos, freely, you can type S, N, I, yan. S, N, I lang, pwede na. Tapos, enter. Yun, lilitaw to. Kita nyo, gamit na gamit ko, Ayan, kanina lang ginamit ko siya, Tapos dito, you can press the new option. And then you can select, kunwari, ito lang part na gusto kong makuha, Yun, suspend natin siya. Save. Dalawa pwedeng save o kaya naman pwedeng direct. Direct na sa Facebook, Dito, kunwari, yan. Paste na natin yan. Control V lang. Control C, Control V, nakapag kagad ako, Nakita nyo ba mga boss? So, yan ha. Tapos isang natutunan ko sa isang mentor natin dyan, sa Forex. Kung baka gusto nyo pa rin, baka bitin kayo sa snipping tool, Ito mga Lodi Coins. Ang light shot. So, libre lang to. Sobrang ganda rin kasi nitong light shot, Bakit? Kasi ito siya, Yan. So, ini-install yan. Libre lang naman yan. Magaang lang yan sa Google. Yan, tatype nyo light shot, Light shots. Light shot download. Yan. Wala palang S. Yan. So, kiklik nyo lang yan, Free lang yan, Sobrang ganda nito. Bakit? Kasi, once I press the print screen sa aking keyboard, So, kunwari, ito yung gusto ko ipakita, So, ito yung madalas kong ginagawa, Tignan nyo, ha. Tignan nyo itong mga lods, ha. So, ito, ha. Yung ating Discord. Tapos, meron option dito, nakalitaw na square, arrow, So, kunwari, ito. Babox ko yan. Tapos ito, tuturo kong ganyan. So, magagamit natin to sa chart, Gamit na gamit. Diba? So, sasabihin ko sa inyo, updated na po ang resources. Sobrang gaang ng buhay, kung matutunan natin mga ganyan. So, sa chart naman, ganyan, pwede, Tapos, pwede naman, kung wari, nakalimutan yung maglagay ng ganyang arrow. So, pwede nyo manually, I enter from this candle, Kuya Dids, and then I exit on this 100 MA touch. As simple as that, then copy, or ito, or Control C, pwede. Tapos, paste ninyo kung saan man ninyo gusto. Yun, salamat, Boss Justin. May naka-appreciate. Ayos. Yung mga life hacks dito sa TDLC, di ba? Hindi lang pang hindi lang pang trading. Okay, ang next naman natin mga Lodi Coins. So, ito yun, nice. Pang take snapshot, Biglang nabaliwala ito, So, okay lang din yung iba, they prepare to use case, Pero yung iba, yun nga, yung life hacks natin, yung print screen, okay, yung snipping tools. Gamit na gamit niya kahit sa office. So, malaking bagay po yan. Alright? Next is si time zone. Okay, itong medyo dati. Yun, download. Ang bilis! Fast hand! Fast hand si Boss Linster. Okay, susunod yung time zone. Asan si time zone, mga Lodi Coins? Asan na nga ba? Andito siya sa may parang araw sa ilalim. So, kailangan niyo itong i-synchronize. Saan, mga Lodi Coins? Kailangan pare-parehas time zone. Ipo-point niyo ito sa positive 8, Kahit sa Manila, sa Singapore. Ako na Singapore. Taksil, Kuya Dids. Sa Manila na lang para original natin. Kumbaga, sariling ating Pinas. Pwede din kasi Manila, pwede Singapore. Basta positive 8, ha? Okay, so Manila na lang. Bakit ganun, Kuya Dids? Kasi, Pinoy tayo. Hindi kasi meron tayong basihan dito, Pag dumating tayo sa ating setups, aralin natin yan, yung mga ganyan, Okay. So, yan. Ano ba yan? Yung kulay blue na yan. So, ituturo din natin ngayon yan, yung kulay blue na yan, Kung para saan ba yan, ha? Okay. Tawag dyan, mga Lods,
Anong tawag dyan? Session breaks, no? So kung kanina meron tayong yung previous close, yung kanina yung kulay red, color red, ba't nawala sa akin? Meron din tayong, dapat red to. Red. Tas medyo makapal siya. Yan. Meron din tayong session breaks na kailangan i-activate. So isa pa to sa napakahalaga sa ating part natin dito sa TDLC, no? Isang malaking bagay itong si session breaks. Kailangan naka-on siya, mga boss. Okay? Paano mo on yung kuya dito? So punta kayo dito sa ano nga ba yun? Appearance. Yan, sorry. Sa appearance, under naman siya ni appearance, no? Click nyo lang yung kanyang session breaks. Okay, sige. Doon muna tayo sa Teka lang, naguguluhan ako. Okay na ba yung time zone, mga lods? Nasundan na ito? Clear na sa atin to? Okay na yan, di ba? Okay. So ngayon, status line. Ano ba status line na ito? Nakalimutan ko na yung status line. Okay. So, ito. Tapos yung scales. Ito ano mga Lodi coins, ha? Oops. Yan, dito pala. Ito, status line, yan. So, tapos na tayo sa symbol, no? Okay na sa symbol, hanggang doon lang tayo. Sa status line, mga boss. Yan. So, kopyahin na lang natin to. Pwedeng itong dapat mga naka-on sa atin. No? Hindi naman kailangan lahat yan naka-check, ano? So, ito, kailangan kasi naka-on siya, oh. Tignan nyo pagka in-off natin, nawawala yung price dito sa gilid, no? Baka kasi naka-off sa inyo yan. Minsan naman, number lang nakalitaw. So, kailangan naka-on din yung title, no? Pwede rin pala on yung volume. Wala ako ng volume, ah. So, yung volume dito yung makikita, yun, no? Volume. Yan. So, pwede nyo i-on yan. On nyo na pala lahat sila. Huwag na itong argument. Baka magkaroon pang argumento. Basta on nyo na yan, ha, mga lods. Kailangan natin makita yung mga opening, high, low, saka close. Okay? Candles. No ng candle. Okay. Bar changes, values, not necessary naman. Pero pwede nyo naman i-on. Hindi naman siya makakasakit sa atin, no? Okay. So, yan lang si status line. And then, scales. Sa scales, no, para hindi masyadong magulo. Iba kasi naka-on yung karamihan dyan, kagaya nito, no? Pwede nyo na i-close yung iba. Yan, dapat pala to naka-on para nalalaman natin ng nakikita natin yung kung ano yung hindi, pwede naman ka-off yan. Sorry. Off nyo na yan. Huwag nyo na i-on yan. Ang on nyo lang is yung ito, importante sa atin to. Kailangan naka-highlight yan, no? Yung iba, gusto merong ganyang high and low, pero not necessary din naka-on yan. Hindi naman kailangan yan. Okay? Tapos, no overlapping dapat. Ayun yung countdown, mga lods, no, mahalaga rin yan. Yung countdown, ito yun yung orasan sa ilalim ng current price. Nakikita nyo? 0, 1. Tapos mag-open na yung bagong candle. Yan. So, mahalaga sa atin yan, mga lods, yung counting dyan sa gilid, no? Yung nagbibilang. Okay, yung countdown. Alright? Kailangan naka-on yan, ha? Yung plus button, ba't naka-on sa akin to? Ano ba to? Hindi ko, yung plus, yung lilitaw dito, yun, no? Pwede na i-off din yan. Huwag nyo lang i-on yan. Pang-alert lang naman yan. Kung wala rin lang kayo subscription, di nyo kailangan yan. Okay, so yan lang sa scales. And then, sa appearance. Meron pa ba dito sa scales? Teka lang, check ko lang, ha? Ito. Hindi naman kailangan yan. So, hindi ko ka-importante si high and low. Punta tayo kay appearance, ito mga boss. Sa appearance, mga Lodi coins, no, yung iba kasi naka-black screen. No? Pag naka-black screen kayo, kailangan i-select nyo rin tong vertical grid line saka horizontal ng black para maging invisible siya. So, kung naka-white naman kayo, minsan to, may iwan ganyan, no? Malilib siya ng ganyan. Ang gulo, di ba? Meron pa rin box sa likod. So, ako gusto ko plain white na lang siya. Yung ginawa ko, white na lang siya, no? White. Yan. So, para mag-disappear na siya. Para pure white na lang yung background ko. And then, ito na nga yung session breaks na tinatawag natin kanina. Again, mga Lodi coins, same ito ni Same ito ni session breaks. Ni previous day close. Previous day close price, no? Na same siya na kapag nasa daily kayo, yan, mawawala siya, no? Kailangan din siya nasa intraday time frame, no? O kaya minute chart. Alin sa dalawa na yan, either 4 hours o kaya 15 minutes, 10 minutes, no? Sa kailangan palitawin niya, kung para sa niyan, saka ako na-explain, ha? I-on nyo na lang muna para lang pare-pares tayo. Okay, kung Singapore o Manila, kahit alin po sa dalawa, basta positive 8 po. Pwedeng Manila, mas okay na Manila para pare-pares po tayo. Alright, ano pa ba, ha? Okay. Ito, trading. Ito. Under naman ng trading, kailangan naka-on tong buy and sell button. So, para ito naman sa mga magpe-paper trade, okay? Mga gustong dumaan sa paper trading. Ayaw agad ng totoong pera ang gagamitin. Ayos ba yun, mga Lodi coins? O yan. Okay na yata tayo.
Okay, now ngayon punta tayo mabilisan dito sa drawing panel. Ito tawag dito sa kaliwa na to ay drawing panel. Ito nang sa taas kanina ay top bar, no? Ito naman drawing panel. So, ito na ngayon yan, ha? Makikita niyo yan sa simula sa itaas, no? Andyan yung mga line, arrow. So, paano lumitaw yan, Kuya Dids? Pag tinapat niyo yung mouse niyo dyan, mga boss, meron dyang scroll arrow na maliit, no? Pindutin niyo lang yon para lumitaw additional na option. Okay? Kasi pag pinindot niyo mismo yung icon, hindi lilitaw yon, no? Magko-command dyan na kailangan mo na mag-drawing ng box, kailangan mo na mag-drawing ng ganito. So, para hindi mangyaring ganun, pindutin yung maliit na arrow yan, no? Para lumitaw to, no? Okay, ngayon, Kuya Dids, may mga nakastar. So, yan yung sa akin mga favorites ko. Meaning, dahil nga nagtuturo ako or nagsishare ako sa ibang tao, so, from time to time, hinuhugot ko sila or ginagamit ko sila. Frequently, I'm using them, no? So, kailangan visible na agad sila sa akin. Meaning, hindi na yung kailangan pupunta pa ako rito. Tapos, asan ba yung arrow? Asan ba yung horizontal? Diba? Nagigets nyo mga boss? Pagka ganito kasi, isang tingin pa lang. Ito yung kailangan ko. Kailangan ko ng box. Kailangan ko ng price range. Nagets nyo mga Lodi Coins? Ang gaang ng buhay. Yan yung pampagaang ng buhay yan mga boss. Ha? Okay? So, paano mangyaring ganyan ko? So, ito tawag natin dito ay floating bar, di ba? Floating bar po yan mga boss. Para mangyari yan, yan ang assignment natin. Screenshot nyo po ito mga boss. Screenshot nyo na to ngayon. Screenshot na natin. Now na. Yan. Screenshot natin. And then, yun. Assignment natin yan, ha? Isa sa mga assignment actually. Marami tayong assignment. Maniwala kayo. Marami tayong assignment ngayong araw na to. Hindi, meron pa additional assignment other than this, ito tong floating bar. So, isa to, ha? I want you to create this type of, floating bar. Okay? So, same na same nito. Para na lang, for the sake of, tawag dito. Magkakapares tayo, no? Uniformity. Okay? Same na same yan. So, hanapin nyo yan isa-isa. Kung saan makikita yan, bahala kayo sa buhay nyo. Isa-isa nyo lang to para may challenge. Di ba? Yan, nilitaw ko na isa-isa. Screen. Balikan nyo na lang sa video. Basta nandyan lang sila, okay? Hanapin nyo na lang mga boss. Okay, ano pa ba? Drawing panel. So, nandyan yun. Lahat ng ginagamit natin kanina kung na-amaze kayo, no? Kung so, kaya ang galing yung text ni Kuya Dids. So, nandyan lang yun. Nakatago lang sila dyan sa likod ng mga toolbar. Okay, ngayon mga Lodi Coins, isa sa mahalagang bagay dito sa Trading View. Okay, focus na ulit ha. Kalimutan nyo na muna to ha. Gawin nyo na lang after ng class natin. Focus ulit. Isa sa mahalagang bagay dito sa Trading View is yung Crypto Screener. Okay, para saan yung Kuya Dids? Ito kasi yan mga boss. Dito sa right side, meron ditong watch list and details. No? May icon dyan, yung pinakaunang icon. Pindutin nyo po yan. Sa inyo hindi ganyan itsura. Either labo-labo, no, magugulo, or merong bang US stock, minsan forex, minsan naman mga boss, empty. Asing ganyan blank. Pwede paano magkakaroon yan? Okay, ngayon dito papasok si Crypto Screener. Okay? Yun o. Pag pindot natin, actually hindi to Crypto Screener eh. Screener pa lang siya eh. Sa umpisa yan mga boss, no? Balik ko lang ha. Rewind. So, sa umpisa yan, stock screener yata yung parang pinaka-default. So, para mabago nyo siya, meron dyan maliit na arrow ulit. Pindutin nyo lang yan. And then, Crypto Screener. Yan. Ngayon, hindi porke nasa Crypto Screener ka na, i-add mo na yan isa-isa. Hindi ganun, ano? Okay. Ang goal natin ngayon, mga lods, is mapuno ito, no, ng crypto tokens, no? Para magawa natin yun, mga bossing, kailangan i-type natin dito sa box na ito. Search bar tawag dyan. Ano ita-type natin dyan, mga boss? USDT. Okay? Tapos, USDT, tapos kailangan perp. Bakit perp? Kasi futures, no? Future token yung kailangan natin. Okay na yan. Okay, this, meron na kami. Pag masyado excited. Okay? Once may type mo na yan, makikita mo rito, 435 matches. So, ang dami niyan. Hindi naman ganyan karami yung token sa Binance eh. Nasa around 100 plus lang yan. Paano mangyari natin makikita na specific token lang na lilitaw dito yung kailangan natin na makita, no, sa area na to. So ganito yan para magawa nyo yan mga boss, no. Pindutin niyo itong filters, no. Ay sorry, yung exchange. Ito exchange yan. Tapos meron diyang maliit, no. Dito, yan, maliit na icon ulit. Tapos sa any, kailangan nakaselect si Binance. Okay? Boom, magic yan. Magiging matic yan, magiging 139 na lang. So nung batch 2 yata yung batch 3, around 140 something pa yan eh.
May mga nadidelis, ibig sabihin may mga natatanggal. Ibig sabihin nung kaya na-delist na wala na sila ng value. Wala nang pakialam sa kanila yung may-ari. Iniwan na yung kanyang token, okay? So, after nyo mapalitaw yan, mga boss, click lang kayo dito sa empty space dito, sa kahit saan dyan, no? And then, Control A, and then right-click, tapos add selected symbols to watchlist. Mapupunta na siya dyan. Magic! Ayos! Okay. I hope nandiyan pa kayo. So, ganun lang yan, ano? Yeah, so kasi sa mga, bakit may ganyan ko? This para saan ba yan? So, sa mga susunod na araw, sa pag-aaral natin, ituturo natin kung paano mag-filter, kung paano mag-filter ng tokens, or yung ayusin siya, yung paano mag-select ng tamang tokens, no? Okay, so may mga ribbon dito yan, pwede rin kasing pag nag-filter kayo, kung baga, mamarkahan nyo, kung baga, inisa-isa nyo na sila, no? Pwede kasing arrow down lang yan, ano? Kunwari to, nakita ko, ang ganda ng itsura nito, OGN, Yan, so, maaaring pasok ko na siya sa watchlist ko, so, i-ribbon ko na siya. Ribbon tawag dyan, ano? May ribbon dyan sa gilid. Kunwari, nakita ko na si BLZ. Yan, i-ribbon ko na siya. Yan yung use ng ribbon na yan, ha? Okay? Ano pa ba? Okay, and now, ito na si Pine Editor. So, natapos na natin to. Okay? Tapos na si Pine Editor, di ba? Clear na sa atin yan. I hope na i-karga na ninyo or na-load na po ninyo si 3SMA. And then, last na lang po mga boss. Finally, natapos din tayo. Si paper trading, okay? Si paper trading mga boss, andito siya sa under ng trading panel. So, isa sa mahalagang bagay ito kasi bakit? Wala kasing demo sa Binance. Wala pong demo sa Binance. So, sa Bitchart meron. Good thing kung makakapag-Bitchart kayo. Kung gusto lang ninyo mag-demo, free po yun. So, another option natin is ito nga, si Trading View. So, click nyo lang yung trading panel and then, pindutin nyo tong paper trading. Merong nakalagay na logo. Yan. Yung logo ni Trading View. Yan. Trading View, paper trading by Trading View. Connect lang mga boss. Yan. Connect lang. So, ako nag-gain na pala ako ng $124. Pwede nyo i-reset yan ha mga boss. Pwede kayo mag-reset yan. Alam ko eh. Yan. So, dito yan. Sa trading setups. Ay, ano nga ba yun? Trading setup. Teka lang. Ito pala, reset paper trading set. Yan. Basta pwede niyo siyang i-modify. Pwede kayo mag-start as $100, okay, $1,000 para realistic siya sa gagawin niyo in the future na live trading or live money na. Okay, so yan yon. Ngayon, dapat naka-on tong buy and sell. Nasaan yung buy and sell? So, nandito siya sa trading, no? Kailangan naka-on to. Yan para lumitaw to. Kita nyo ba mga boss? Diba? Dapat naka-on yan, ha? Yan. Para pag pindot nyo ng sell o kaya buy, isang pindot lang dito, pwede nang mag-execute yan. Sample tayo. Total paper trade lang naman, ano? Magkano ba? So, kung kunwari ito, gusto ko siyang go short. Teka lang. Sige na nga, short na nga lang. Okay, kunwari gusto ko short, no? So, magta-type kayo dito ng unit. So, ang problema rito, wala siyang leverage. So, imagine na lang. Imagination na lang. 1:1 na lang, no? Kunwari, real value siya. Kumbaga, kung $10, $100. Let's say I want to trade, magkano ba? $50, no? So, isu-short ko siya. Pwede kayo maglagay ng auto, ng mga auto SL sa, ayan. Kunwari, short ko, di ba? Pababa. So, I want to put, auto SL dito, somewhere 0.2850. So, saan yung stop loss? Ito. Ano daw yun? 0.2850. 0.2850. Yan. So, meron ako SL, no? Tapos, gusto ko naman mag-TP somewhere here. Let's say, ito yung 1:3 niyan. So, hindi ko na nasukat eh. Mas maganda pala magplano muna, no? Yan. So, somewhere here, 0.2608. 0.2608. Yan. Ibig sabihin, mag-gain pala ako ng 165, no? Yan. Tapos, ang matatalo naman sa akin, 76. So, ilan yun? 165 divided by 70. 1:2 lang pala siya. Okay na yun. Pang testing lang naman. And then, click sell 50. Yan. Basta, kiklik na natin itong button na to. Boom. Automatically, yun, no? Bangis. Nag-activate yung automatically, negative ka kagad dyan. So, magpa-positive lang yan kapag nabutas na siya pababa, or bumagsak pa yung price. Mag-gain siya. O, mabibidro pa yan, Kuya Diz? Huwag naman ganun. Free na nga lang eh. Gusto mo ba magkaroon ng Free lang yan. So, paper lang yan. Kumbaga sa pera-perahan lang. Papel na pera. Okay, so, pagka may ganyan na, kagandahan ito sa, sa trade, sa paper trade na to,
pwede nyo siyang i-adjust eh. Tignan nyo ha. Para siyang forex. Pwede i-adjust oh. Kita nyo mga boss. Ay, sabi mo, ayoko ng ganito. Ang liit pala ng magigain ko. $1 lang pala katumbas. So, units pala to no mga lods. Pasensya na. Yung kanina nakita nyo na to, units pala siya or quantity, no? So, yung dollar pala nakatumbas is ito. So, may computation yan eh. Yan lang ang problema natin dito. Kasi iba yung value niya eh. So, mag-imagine na lang tayo. Basta makikita naman natin yan kung ilang kung ilang dollar yung magigain natin. So, pagka ganyan, since paper trading lang naman, mag-on ka pa ulit ng isa. Ay, maliit lang pa. So, gawin mo $500. Ay, 500 quantity or units, no? Let's say, ganun. Boom. So, may panibago ka naka-open. Nadagdagan. So, wala siyang hedging. Ma-add up pala. Yun. So, kunwari, nalilitan ka sa unang open mo, no? Ang liit pala nung 50. Gusto ko, dagdagan ko nga para mas realistic. So, i-click mo lang ulit yung sell, no? Pwede ba pwede pa lang double click, ano? Tapos modify mo lang. Ay, hindi pala pwede. Dito na lang ulit. Basta click nyo lang ulit yung sell, tapos adjust ka lang, no? Kung kunwari kanina 50, so gusto mo lang maging 500, so gawin mo 450 lang pala dapat. Ay, nadagdagan pala to. Ang pinagagawa ko sa buhay ko. Basta yun, mag-mat na lang kayo. Okay, adjust nyo na lang, no? Kung gusto nyo lang dagdagan, add up pala yun. Ang pinagagawa ko. Nagbawas ako eh. Okay, so basta ganun lang yung paper trading ha. Kalikutin nyo lang. Yan, nag-gain tuloy ako. So, hindi yan totoong pera. Huwag nyo ako singilin ha. Pwede siya na mawithdraw $1 dito. Paper lang yan ha. Alright, so this will be the end of our discussion for today. So, tinapik natin si MA, moving averages, no? Kanina. Assignment side yan. After nito, ibibigay ko yung assignment. And then, ito nga, paper trade na. Trading view, na-discuss na natin. So, I hope medyo clear na tayo sa trading view, no? Alam niyo na kung saan hugutin yung saan i-select sina price range, sina box, no? So, para sa niyo, mga paggawa ng assignment, ayun, madali niyo ma-execute mga assignment. Alright? Any question? I'm giving 10 minutes for question. And then, kalas na tayo mga bossing. Erdis, bakit po medyo kulang yung setting po trading view? Ano yung kulang sa'yo, Boss Alex? Alin daw po yung kulang sa'yo, Boss Alex? Bukod sa Yan. Ano daw yung kulang? Sige po, sino yung nag-unmute kanina? Yes po. Boss Nils. Yes po, boss. Yes po. Boss Nils, regarding doon sa 6 o'clock ba to? Kasi nung nakita ko doon sa YouTube, sa recording, is 8 o'clock. Opo. Dito sa time natin. Opo, positive 8 ito. Ito ba? Time zone? Tama po ba? Opo. Opo. Time zone. Itong sa ilalim, boss, ito po sa ilalim. Ilalim? Asang ilalim? Itong may 9, 12, 15. Ito. Military time po siya. Opo. Military time. Okay, So, walang 8 kasi nakita ko dun sa 8 o'clock eh. Doon sa YouTube. YouTube. Okay. So, ganito po yan, no? Okay, basahin natin. No? Nagsisimula yung session break sa 8 o'clock. Okay? Ayan, nakikita nyo? Yan. 8 o'clock. Nakatapat siya sa 8 o'clock po, no? Kita po ba, mga boss? 8 o'clock. Kita ba? Or ako lang nakakita? Teka lang, ha? I-zoom out ko lang. Sisimula siya ng 8 o'clock, no? Pag zoom in mo yan, 8 o'clock. Yan. So, nagsisimula tong ating session break. 8 o'clock, no? Tapos, so on, yan. Yung trading hours, ito, 8 o'clock, 9, 10, 11. So, yan, yung tamang oras lang, no? Parang military time kasi siya. After ng 12, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Ayan po, boss sa Janbert. Copy na po. Okay na, clear na po yan. Sige. So, anong ibig sabihin yung session break na yan, Kuya Tit? So, ayan yung kung babasahin sa atin sa session break, kasi meron tayong certain topic dyan, kaya ayoko muna sana i-discuss. Pero kung gusto nyo lang maintindihan kung para saan ba yung dalawang guhit na yan, ibig sabihin lang yan, sinasaklaw niya or sinasakop niya or ino-occupy niya yung within that trading range, no? Kunwari, nag-start ng 8. Kung bibilangin natin yan kung nasa 1 hour ka, no? Kung bibilangin natin lahat ng kandila na yan, it will total 23 to 24 hours candle. Bakit 24 hours? Dahil meron tayong 24 hours sa isang buong maghapon, di ba? So, 8, 9, 10. Bibilangin niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, yun, nakabuo ka na isang buong araw. So, meaning, yun yung ibig sabihin ng session breaks, no? Mag-e-end dyan yung trading hour, tapos mag-o-open naman sa
dito sa kabilang panig. So mag-end dito sa kaliwa, mag-start ulit sa kanan. Bibilang ulit siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pagdating dito, mag-end ka na rito. Pag pupunta mo sa kanan, sa right side, no, bibilang ulit ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagets na po? So, yun lang muna ang short explanation dyan. Pero meron tayong detailed explanation about that. Any question pa po mga bossing? Last 2 minutes? Ang bilis ng 10 minutes eh, no? I think yung iba naman kasi naintindihan naman na to eh, no? Sa video, baka iba napanood na. Kumbaga mas naging clear na lang siguro ngayon. I hope mas naging clear. Boss, yung sa watch listing, may ribbon agad? Hindi wala namang ribbon yan Ay, sa'yo may ribbon agad? Baka nilagyan ng girlfriend mo yan, the joke. So, i-click mo lang ulit, mawawala yan, bossing. Okay? Tapos pwede mo palitan yan eh. Kung gusto mo multicolor. Yung palitan niya, pwede laro-laruin yan. Ano lang naman yan, marker lang naman yan. Okay na ba, Boss Linstar? Natatanggal mo na ba? Kapag kinlik ko, nawawala sa watch. Hindi, ito i-click mo yung ribbon mismo. Yun, left lang baka anong click ba ginagawa mo? Ba't sa akin hindi naman? Sa inyo din ba nawawala mga boss? Baka napipindot mo tong X, no? Mawawala talaga yan. So, ulitin mo lang, i-add mo lang siya. Anyway, screenshot mo lang, bossing, kung may any problem pa dyan. I-resolve natin yung huwag kang mag-alala. Screenshot mo yung before and after. Tapos pag-usapan natin. Baka po nasa red mark na watchlist. Okay. May option kasi ito na no? Ay, sorry, ito. Saan na ba yun? Saan na nga ba yun? Baka naka-organize, tama. Likot mo naman sa aparato. Paano ka napunta dun? Sa Binance watchlist. Teka lang, napunta bigla sa Binance. So, iba yun. Hindi to connected sa Binance, mga lods. Pero meron kasi itong option na na ganun nga yung may organize niya or may arrange niya as per as per color ng ribbon, pwedeng as per baka ganun na nangyari sa'yo, may kulay red nga, boss. Yan. Okay, any question pa mga bossing? Kung wala na, last 1 minute. Any question? Anong line ang tatanggalin mo po, Kuya John? Anong line po yung tatanggalin mo, Kuya John? Anong line dito? Ang daming line nito. Sino dito? Paano tanggalin yung line? Yung box sa wall. Anong box? Box sa wall? Box sa wall. Anong wall? Vertical. Asan dito? Pwede mo ba i-point? Pwede ko mag-unmute po para vertical. Saan? Boss Liz, yan pong yung maraming line na yan, naka-vertical. Ito. Session breaks? Yan. Hindi natin tatanggalin yan. Pinalagay nga natin yan. That is session breaks. Boss. Ito yan. Okay. Tingnan mo sa akin, meron din ako. Huwag mo tanggalin po yan. Tawag po dyan ay session breaks. So, hindi po siya box na siya. Line siya na session breaks. Ala ko box. Sorry po. Ayan. Session breaks siya, Huwag niyo po alisin kasi pinalagay po natin yan. Hindi natin kailangan tanggalin yan. Kailangan nandyan yan. Isa sa mga magic natin. Hindi, sorry. Isa sa mga natin yan. Important tools natin yan dito sa TDLC. Okay ayos po, Boss Dids. Maraming salamat. Okay na, naayos ko na. Salamat mga boss. Okay, thank you mga Lodi Coins. Kung wala na, takits po tayo learning. Next, kailan po tayo magkikita? Friday? Tama po ba? Friday na, regular timing na po tayo mga boss. Salamat ng marami and yun, God bless po sa lahat. Ingat po tayo kung may mga gagawin pa tayo dyan. Bye-bye, daming learning. Bye. Ayun, salamat po. Marami tayong natutunan. Thank you mga Lodi Coins. Okay po, takits tayo Friday. Abangan yung assignment, madugong assignment. Joke lang. May assignment tayo. Bye-bye. Thank you so much, bro.